pong nagtrabaho po ako sa palengke ng aming bayan sa Angono, Rizal. Habang tumatagal po ay nasabi ko po sa aking sarili, parang lumalayo na po ang mga pangarap ko. Tulad po ng makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Ngayon, magtataka kayo siguro kung bakit ako nag-aral pa. Ganito, simple lang. Kasi, una, binibigyan ko ng challenge yung mga kabataan. Huwag na nilang hintayin, magkaedad pa sila ng ganito bago pumasok ng pag-aaral. Samantalahin ang pagkakataon. Ika nga, time is gold. Lost time will never found again. Kasama po natin ngayon si Professor Sunny Villanueva. Sila po ang direktor ng ALS ng New Era University mula pa po noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Sila rin po ang Chief Trainer ng NEU ALS Program. Magandang araw, kapatid na Sunny. Welcome po dito sa aming palatuntunan. Magandang araw din po naman, kapatid na Nestor at kapatid na Reyno at sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Kapatid na Sunny, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol dito sa Alternative Learning System or ALS. Para sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay, mari po bang pakipaliwanag nyo sa kanila kung ano ito? Ang Alternative Learning System po, o tinatawag nating ALS, ito po ay isang programa ng gobyerno sa ilalim ng Department of Education at sa pakipagtulungan po ng ating paaralan, New Era University. Ito po ay programa para tulungan ang mga out-of-school youth and adults na magkaroon ng isa pang pagkakataon matapos nila ang kanilang pag-aaral. Ito po ay tumatagal ng 10 buwan at sa 10 buwan na yan, nakatatag po sa mga learning centers ang kanilang pag-aaral. So, inilapit natin ang paaralan sa komunidad. Sa halip po sila ang pupunta sa paaralan. Sino-sino ang nakikinabang dito sa programang ALS na ito? Sa ALS po, ito po ay bukas sa lahat ng kababayang Pilipino. Ngunit, meron po tayong sinasalang-alang tungkol sa edad ng mga dapat tanggapin. Ano edad yun? Halimbawa po, sino ho ba qualified para sa elementary level ng ALS? Ayun. Siya po ay dapat 11 pataas. Ano man na edad, basta't kaya mo pa at gusto mo pa mag-aral. 11 pataas. Sa mga twin, yun palang ALS ay merong elementarya at merong sekundarya. Tama po. Sa sekundarya po naman, mula po sa 15, pataas din. Kaya po meron tayong learners na 15, 32, 61. Pero ito kapatid na Sunny, yung para dun sa elementarya, kahit hindi siya nakapag-aral ng kahit isang taon sa elementary, pwede siyang pumasok? Ang dapat pong tanggapin natin dyan, out of school youth, na hinto ng pag-aaral. Sa mga twin, nakapag-aral, pero huminto lang. Nahinto lang. Kaya nga, yung gustong makapag-aral, yun ang talagang... itutuloy lang ng ALS. Itutuloy ng ALS. Ayun. Paano naman yung sa high school? Dapat nakatungtong din ng high school. Opo, nahinto. Nahinto lang. For every 100 elementary students ay pagdating ng graduation ng elementary, 66 na lang sila. Hanggang you go up and 33 na lang ang natitira. So what happened to this the rest na nag-ano sila, kailangan natin silang tulungan in these little ways na nagagawa namin. Kami po ay limang magkakapatid. Ang panganay po namin ay nag-asawa na po. Ako po ang pangalawa, kaya ako po yung nag-shoulder sa aking mga kapatid. Ang tatay ko po ay magbobote lamang at hindi po sapat yung kanyang kinikita sa araw-araw. Noon po ay natigil po ako mula po nang pumanaw po ang aking ina.
dahil po sa sakit na tuberculosis. Sa ngayon po ay wala pong nag-aaral sa aking mga kapatid. Corazon Gina ang aking pangalan. Ang edad ko ay 72. Nung kabataan ko, gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Kaya lang dahil maralita lang, hindi natupad yun. Hanggang nakapag-asawa, nagkaroon ng pamilya, yung mga anak ko nakapag-aral. Ngayon, wala na. Ako na lang ang sabi ko, gusto ko maranasan naman ang makapag-aral. Noong pong nagtrabaho po ako sa palengke ng aming bayan sa Angono, Rizal, habang tumatagal po ay nasabi ko po sa aking sarili, parang lumalayo na po ang mga pangarap ko, tulad po ng makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Nung nalaman ko po, pagkatapos po ng pagsamba, sinirkular po sa lokal ang tungkol po sa alternative learning system. Nagpasya po ako na makapag-aral sa ALS para pag nagtapos po ako ay makatulong na po ako sa paghahanap buhay ng aking ama. Ngayon, ano naman ang requirement para makapag-enroll mula doon sa primary at doon sa secondary? Ang requirement po ay batay sa requirement ng DepEd. Kailangan may 2 piraso kang 2x2 pictures, white background. Kailangan po meron tayong NSO birth certificate. Hindi mawawala yun. Kung sakali wala po tayong NSO birth certificates, meron namang mga alternate na pwede mo isubmit. Halimbawa, ID ng SSS, kung ikay nagtatrabaho na. Voters ID. Senior citizens? Pwede po. Oo. Pwede nga, kahit 60 sabi niya. Valid ID rin ho yung... Opo, tama po yun. Pwede rin naman po marriage contract. Passport. Alin pong mga dokumentong legal na makikita ron ang inyong birthday. At saka spelling ng pangalan. Madali lang pala, ano po? Madali lang palang makapag-enroll dyan at makapag-aral. Kaya wala nang maidadahilan, kapatid na Sanit, kapatid na Nestor, yung mga nahinto ng pag-aaral para hindi makapagpatuloy at makapagtapos. Sila na lang may pagkukulang siguro. Sila na lang, opo. Talagang hindi pa sila nagsikap, sila na may problema doon. Kasi napakaganda ng offer na ito. Ng pamahalaan, kaya po naman inilunsad rin ng pamamahala sa loob ng iglesia. Opo. Unang-unang araw po ng pasukan, medyo kinabahan din po ako. Kasi ang tagal na rin po na hinto po ako sa pag-aaral, 5 taon din po. Kaya sabi ko po sarili ko, kaya ko pa kaya? Nakatanda ko pa kaya ang mga napag-aralan ko? At tutuwa po ako at nakakasabay naman po ako sa tulong po at gabay ng aming po mga instructional managers at facilitators. Nang mag-umpisa ako ng mag-aral sa ALS, alam ba ninyo, kinakabahan din ako. Kasi biro mo, magte-test kami. Ako sabi ko, elementary lang ako, paano kaya? O ngayon, pero nanalangin naman ako. Sabi ko, tulungan ako ng Diyos kasi wala kang magagawa kung hindi kanya tutulungan. Yun nga lang, lalapit ka sa kanya para tulungan ka. Yun, nang umpisa ng pagpasok ko sa ALS, nag-test kami. Sa tulong ng Diyos, nakapasa naman. Kapatid na Sani, paano naman po pinipili yung mga magtuturo dyan sa ALS? Ang pagtuturo po sa ALS ay voluntaryo. Mula po sa iyong pasya. Nanghihikayat po tayo sa mga kapatid na professionals, teachers in service, na lumahok sa programang ito. At hindi naman ho tayo nabigo. Nainganyo po kami magturo sa ALS dahil lang pong may mga kapatid po talaga tayong hindi po nakatungtong ng high school o elementary na gusto po nila sila ay madagdagan ng kaalaman. Ngayon po, kami po mag-asawa, nagsisikap po kami na sila ay maturuan. Dito po sa ALS, hindi lamang po academic subject ang itinuturo po namin. Nagtuturo rin po kami ng mga technical, kagaya po ng pagwe-welding, yung paggawa po ng alahas,
yung pong pagluluto, at kung ano-ano pa pong mga pagkakakitaan. Natutuwa naman po ang aming mga learners na sa pamamagitan po namin at ng pamamahala na ituturo po sa kanila ang mga paraan upang meron silang idagdag sa kanilang ikabubuhay. Itong mga magtuturo sa ALS na tinatawag po sa DepEd na instructional managers at facilitators, sila po para ma-qualify po dyan sa programang yan, dadaan po sila sa isang training. Na yan po, parehong pinangangasiwaan ng DepEd at NEU. Oh. Gaano katagal yung training na yun? Ang training po ay humigit kumulang 1 buwan at kalahati. Sapagkat tinuturo po dyan, hindi lamang paraan ng pagtuturo. Ano pa? Paggamit ng ALS materials. Higit sa lahat, kung paano namin ibababa ang aming damdamin sa mga out-of-school youth upang madama nila na sila ay parang anak lang namin sa mga classroom. Family relationship. Yun ang ipinopromote. Opo. Feel nila that is another house. Another family. Extended family. Pagkatapos naming umattend ng seminar, merong culminating activity na ang naging guest speaker namin ay si Brother Alberto Domingo. Sangayon sa kanyang speech, there are 3 bases. Ang isa doon yung biblical na sa mga talata sa kawikaan, marami yung talagang kailangang we avoid kamangmangan. If after the A&E examination, we found na we have also passers. Yun ay parang magandang reward na sa amin. Kasi they go to TESDA or they go to academic courses in college. And very rewarding on our part, especially if we follow them up to kung saan man sila makarating. Nung nagpasya akong mag-aral sa ALS, magpa-enroll, sinabi ko sa mister ko, pero ayaw niyang maniwala kasi nga, yun nga, paniwala nila pag matanda ka na, may edad na. Tsaka sa edad ko nga hong ito, ang isip nila kasi, kaya ka naghahangad na magkaroon ng diploma sa pagpasok sa trabaho. Pero ako hindi ganun ang nasa isip ko. Gusto ko basta, yun nga, yung matwid ko, knowledge is power. Ngayon hong nakagraduate na ako, plus naman ang aking asawa, masaya din naman ho siya. Ang gusto ko, pag ginawa ko, inumpisahan ko, tapusin ko. Pagkatapos po ng graduate po ako sa ALS, ay nag-enroll po ako sa Angono National High School. At napalad po ako nagkaroon ng scholarship program sa Alumni Association po ng Angono National High School. Kapatid na Shani, ilan na po bang nakinabang dyan sa ALS program? Sa tulong at awa po ng Panginoong Diyos, 2,000 plus na po ang atin na pagtatapos. Mula noong nag-umpisa tayo, noong 2007? Ano, elementary, yung iba secondary? Magkasama na po yan, elementary at high school. Ano yan? Member at non-member? Pareho po, kahit ano relihiyon. Basta po, nais nila makatapos, tinutulungan natin. Ngayon, sa mga napapagtapos na po natin sa secondary level, di more than almost 5 years na po yun . Di meron hubang nagpatuloy na yan sa kolehiyo? Ang totoo po, kompleto po ang ating ALS program. Hindi po ito nahihinto lamang na pag-graduate. Meron po tayong tinatawag na post-ALS projects na binibuo po yan ng ino-orient natin ang mga graduates sa mga kurso sa technical vocational, sa kurso sa college. At ang iba ho ay inire-refer natin sa trabaho. Sa makatwid, kapatid na Shani, kapag nakapagtapos ng ALS ang isang tao nung secondary level, pwede niyang gamitin yun as yung ipresenta na mag-aral siya ng kolehiyo. Opo. At marami na po sa mga napagtapos natin, kung mabibisita natin ang ating paaralan, ay nariyan na po, mga college students na iba. Ang iba naman ho, sapagkat gusto nila yung technical vocational, ay tinatanggap naman po at nakapagtapos na. Kaya po ganito ang programa natin,
yan ho'y nasa batas. Na pag po natapos ng ALS, tatanggapin po yan ng mga universities at ng mga technical vocational schools. At yung ayaw naman po magpatuloy na, may batas din po tayo na sila po ay i-assist ng local government para magkaroon ng Trabaho. marangal at maayos na trabaho. Okay. Teka, maiba ko, kapatid Dasani. Paano yung talagang hindi na marunong sumulat at bumasa? Pwede ba dyan, saan siya malalagay na kategorya sa sinasabi niyo? Tayo po, bago natin simulan ng klase, dumadaan po tayo sa proseso. Meron tinatawag na diagnostics test. Para di ko Aalamin, sa paggagamot, inaalam din checkin po muna natin. Kasi po may mga pumapasok sa ALS, nag-e-enroll, 10 taon na nahinto. Oo. Baka po nalimutan na. Para humatumbok natin, ano ang kahinaan nitong learner? Siya po'y dumadaan sa tinatawag natin functional literacy test. Sa test pong yan, malalaman natin kung ang kanyang kabibilangan ay basic literacy. Ibig sabihin, halos hindi niya maisulat. hindi maisulat. Yung pangalan niya, hirap na hirap magbasa. Meron naman pong kumuha ng FLT na napakahusay na. Kaya kailangan ilagay na kaagad sa sekundarya. Meron naman po. May pag-uuri talagang ginagawa. Kahit pa halimbawa, kapatid Dasani, ganito, ako, ang natapos ko lamang ay grade 3. Pero doon sa sinasabi mong test na yon, nung ako ay suriin, ang kategorya ko ay first year high school na. Saan ako ipapasok doon sa dalawang yon? Batay ho sa regulasyon na umiiral ngayon, yan pong mga may edad na. Ngunit ang kanyang kaalaman, sapagkat ang kaalaman, may tinatawag tayong kaalaman na informal, nakukuha mo sa araw-araw mong karanasan. Oo, tama. Lilitaw po yan sa pagsusulit sa FLT. Kung matiyak po nitong functional literacy test, bagamat ikaw doon huminto. Oo, sa grade 4 Ngunit halimbawa. ngayon, ang kakayahan mo, pwede na sa sekundarya. Yan po ay sa sekundarya na. Para accelerated. Tatanggapin. Bago tayo magwakas, ano pong inyong mensahe? Ano pong inyong masasabi? Lalo na po sa napakarami nating mga sumusubaybay at nanonood sa palatuntunang ito na interesado dito sa inyong programang ito. Salamat po sa inyo, kapatid na Nestor at kapatid na Reno, sa pagkakataon binigay niyo po sa amin upang lalo namin mahikayat ang mga kababayan natin mag-aral. Sige, imbitahan niyo sila. Para po sa ating mga kababayan, lalo pa ho dun sa mga hindi pa nakatapos ng pag-aaral, inaanyayahan namin kayo, mag-enroll po kayo dyan po sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa paraang makipag-ugnay po kayo sa aming mga kapatid, lalo na sa mga may tungkulin sa lokal. At kayo po ay bibigyan nila ng taos-pusong guidance. At pwede rin kayong tumawag sa paaralan ng New Era University, 981-4221. Ngayong nakatapos na ako ng high school, sa pamamagitan ng ALS, may diploma na ako. Makakatulong na ako sa mga apo ko. Magpapaturo sila ng kanilang homework. Ayun, may pakinabang na rin sa pag-aaral ko sa ALS. Nagkapasalamat po ako sa ALS dahil sa ALS po ngayon nagkaroon na po ng direksyon ang aking mga pangarap. Malaki yung naitulong sa kanya ng ALS para mas maipakita niya yung kakayahan niya bilang isang mag-aaral dito sa aming paaralan. Nakaka-cope naman siya kaagad tungkol sa pinag-aaralan namin ngayong high school. So, kaya niya. Nagiging magandang ehemplo siya sa katunayan, nai-encourage niya yung ibang classmate niya.
Kapatid na Nestor at mga mahal naming taga-subaybay, hinahangaan po natin ang ating mga kapwa-tao na dahil po sa iba't ibang mga kadahilanan ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral noon nung sila'y nasa kabataan pa. Pero ngayon, o habang sila'y may pagkakataon po, ay nagsisikap na makapag-aral at magtamo ng kaalaman. Naunawaan po natin na hindi po biro ang kanilang pinupuhunan, hindi po biro ang kanilang pinagdaraanan upang ito po ay kanilang magawa. Maaring nagtitiis sila ng panunukso, pangungutya ng ibang mga taong hindi po nakakaunawa sa bagay na ito at natitiyak po natin napakalaki ng sakripisyo na inilalakip nila sa mismong pag-aaral nila ng kanilang mga araling, kapatid na Rino. Kung ang pag-uusapan po ay tungkol sa pag-aaral o pagtuklas po ng kaalaman o karunungan, tama po ang ginagawa ng marami. Tama po yung ginawa ng ating na-interview, kapatid na Rino, sapagkat may ganito pong mababasa sa Kawikaan sa 1:22, pakinggan po ninyo. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Kung napansin po ninyo, mga minamahal naming mga televiewers, sa mga talatang ating binasa, ito po kung tawagin ay rhetorical questions. Kapatid na rin, nasa uring patanong. Pero obvious po o halatang halata po yung sagot. Nais lamang pong bigyang tindi na hindi tayo dapat pumayag, hindi dapat pumayag ang sinuman na lumalakad at tumatagal ang panahon, subalit nananatiling mangmang at walang kaalaman. Sa makatwid ay totoong mahalaga po ang karunungan at talagang kalooban po ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay tumuklas ng kaalaman. Kaya tama po, uulitin namin, tama po ang ginagawa ng marami na nagsisikap at nagtitiyaga sa kanilang mga pag-aaral. At kung sakali po na dahil sa kahirapan o kaya iba't ibang mga kadahilanan, hindi po ito nagawa noong sila'y bata pa, hanggat meron silang pagkakataon, sinisika po na makabawi, makapag-aral, gaya po ng mga nakapagtapos do sa tinatawag na alternative learning system. Kapatid na Nestor, ano po ba ang sinasabi pa ng Biblia na maaasahan po ng mga tao na nagsikhay sa pagpapakatalino? Gaganda ang kanyang kinabukasan. Sapagkat yan ang pinatutunayan sa Kawikaan sa 23, 19 at 18, pakinggan ninyo. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ang nagsisikap po sa pag-aaral ay nagpapakatalino. Bakit po nagpapakatalino? Sapagkat yun po ang katunayan na pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang buhay. Ang sabi ng mga banal na kasulatan, kapag ka po nagkaganon, gaganda ang kanyang kinabukasan. Kaya ang kawalan po ng kaalaman, ang kamangmangan po ay tiyak na pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Mga giliw naming televiewers, lalo na sa mga kabataang sumusubaybay sa amin, alam naming naghahangad kayo ng magandang kinabukasan o magandang kapalaran. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong ginagawang pag-aaral sa kasalukuyan. Kapatid na Nestor, ano pa po ang kapalaran na karaniwang tinatamasa po ng mga taong nagpahalaga sa karunungan? Maraming mga tao ang naging tanyag, kapatid na Rino. Maraming tao ang kinilala sa lipunan doon sa pinili nilang propesyon sapagkat sila po ay nagtaglay ng kaalaman. At yan po ang pinatutunayan dito po sa Kawikaan sa 4:8 at tuloy na po hanggang 9. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Mga minamahal naming televiewers, totoong-totoo po ito. Ito po ay hindi kayang pasubalian ni numan. Ang katunayan, marami pong mga tao, kapatid na Rino, ang nakarating doon sa tinatawag na rurok ng tagumpay.
Pero mga minamahal naming mga televiewers, bakit sila nakarating sa ganoong kalagayan? Dahil nga doon sa karunungan na kanilang tinaglay, bunga po ng kanilang naging pag-aaral. At sana po napansin nila, kapatid na Nestor, na doon sa mga talatang binasa po ninyo, ang sabi, yun ang magbibigay ng korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, putong panangluwalhati sa buong katauhan. Kaya po pala, may mga pahayag yung ating mga in-interview kanina na nung sila'y makapagtapos doon sa alternative learning system, talaga po namang yung buong pagkatao nila, pakiramdam po nila gumanda. Ano ang kanilang pakiramdam sa kanilang sarili po, nagbigay yun ng self-fulfillment po para sa kanila. Sana po itong ating tinalakay ay nakatulong nawa para maging gabay, una ng mga kabataan na naghahangad ng magandang kapalaran. Ito, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral. Para doon po naman sa mga kababayan natin na hindi nagawang makapagtapos ng pag-aaral, nung sila'y nasa kabataan pa, hindi pa po huli ang lahat. Opo, meron pa pong nalalabing pag-asa, kaya po naririyan yung tinatawag na mga alternative learning systems. Sana po nakatulong ito ng marami sa ating lahat. Bago tayo muli magpaalam, pakisamahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri at sinasamba ka po namin. Amen. Maraming salamat po. Muli mong ginamit na kasangkapan ng palatuntunan ito para ihayag po ang iyong mga katotohanan. Amen. Nawa po magsilbing gabay ito ng mga kabataan at ang lahat ng sa amin ay sumubaybay upang maghangad kami ng kaalaman, magamit namin sa buhay araw-araw, lalo na po sa mga paglilingkod namin sa iyo. Amen. Pakipagpalain mo po ang buong iglesia sa pangunguna ng iyong pamamahala, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. For comments and suggestions, email us at pasugotv@inc.org.ph.